Maraming tao ang may isang lihim na paniniwala tungkol sa sarili nila na sila ay tamad, na kaya hindi nila naaabot ang gusto nilang buhay ay dahil kulang sila sa disiplina, kulang sa sipag, at kulang sa tiyaga. At baka minsan, naisip mo na rin ito tungkol sa sarili mo, na kung mas magsisikap ka lang, mas maayos ang buhay mo. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na baka hindi ka talaga tamad? At mas nakakagulat pa, baka ang paniniwalang tamad ka ang mismong dahilan kung bakit ka nananatiling stuck. Sa totoo lang, hindi natin kasalanan kung bakit mabilis nating tawaging tamad ang sarili natin, dahil iyon ang itinuro sa atin. Kapag hindi ka nag-aral, tamad ka. Kapag hindi mo nagawa ang plano mo, tamad ka. Kapag wala kang motivation, tamad ka. At habang tumatagal, paulit-ulit nating sinasabi ang salitang iyon sa sarili natin, hanggang sa hindi na natin ito kinukwestiyon. Kaya sa tuwing nahihirapan tayong kumilos, hindi natin tinatanong, ano ba talaga ang problema? Ang tinatanong natin ay, bakit ba kasi napakatamad ko? Pero may isang problema sa paniniwalang tamad ka. Kung talagang tamad ka, bakit may mga bagay na kaya mong gawin ng maraming oras? Bakit kaya mong magpuyat para sa mga bagay na interesado ka? Bakit kaya mong mag-effort kapag mahalaga sa iyo ang isang bagay? At bakit may mga araw na sobrang productive ka, pero may mga araw na parang wala kang lakas para magsimula? Kung ang problema ay katamaran, hindi ba dapat tamad ka sa lahat ng bagay? Pero hindi iyon ang nangyayari. At baka ito ang unang palatandaan na ang katamaran ay hindi ang tunay na problema. At baka dito natin unang maiisip na baka hindi talaga katamaran ng problema. Dahil minsan, pagod ka lang talaga. Pagod sa trabaho, pagod sa problema, at pagod sa kakaisip. Minsan naman, hindi ka tamad. Takot ka lang. Takot na mabigo. Takot na magkamali. At minsan, hindi mo lang alam kung saan magsisimula. Kaya imbes na kumilos, mas pinipili nating maghintay. At kung minsan naman, hindi mo nakikita kung bakit mo ginagawa ang isang bagay. Kaya bago mo tawaging tamad ang sarili mo, baka kailangan mo munang itanong, ano ba talaga ang pumipigil sa akin? At baka ito ang pinakamalaking problema sa pagtawag natin sa sarili nating tamad. Kapag naniniwala kang tamad ka, humihinto ka ng hanapin ang totoong dahilan. Kapag pagod ka, hindi ka nagpapahinga. Kapag natatakot ka, hindi mo inaamin. Kapag nalilito ka, hindi ka humihingi ng tulong dahil iniisip mo na ang problema ay ikaw mismo. At habang mas pinaniniwalaan mong tamad ka, mas nawawalan ka ng pag-asa na magbago dahil paano mo aayusin ang problema kung mali naman ang problemang sinusubukan mong ayusin. Kaya baka maling tanong ang matagal na nating itinatanong. Sa halip na tanungin, paano ba ako magiging mas masipag? Baka dapat nating itanong, bakit ba ako nahihirapang kumilos? Pagod ba ako? Takot ba ako? Nalilito ba ako? O baka hindi ko lang talaga nakikita ang dahilan kung bakit mahalaga ito sa akin? Dahil kapag nalaman mo ang totoong dahilan, mas madali mong matutulungan ang sarili mo. At baka ang kailangan mo ay hindi mas maraming disiplina. Baka ang kailangan mo ay mas maraming pag-unawa sa sarili mo. Kaya baka panahon na para tigilan nating sabihin sa sarili natin, tamad lang talaga ako. At baka ang dapat nating sabihin ay, may dahilan kung bakit ako nahihirapan. Dahil kapag tinawag mong tamad ang sarili mo, wala ka nang hinahanap na ibang sagot. Pero kapag sinubukan mong intindihin ang sarili mo, doon nagsisimula ang pagbabago. At baka ang pinakamalaking kasinungalingan na sinabi natin sa sarili natin ay ang paniniwalang tamad tayo. Dahil baka ang totoo, hindi ka tamad, pagod ka lang, takot ka lang,
nalilito ka lang, at baka sa buong panahon na tinatawag mong tamad ang sarili mo, may isang taong hindi mo kailanman sinubukang unawain ang sarili mo. At kung may isang bagay kang tatandaan mula sa video na ito, sana ito iyon. Sa susunod na tawagin mong tamad ang sarili mo, subukan mong itanong, ano ba talaga ang nangyayari sa akin? Dahil baka hindi mo kailangan ng mas maraming disiplina. Baka kailangan mo lang mas maintindihan ang sarili mo. Kung umabot ka hanggang dito, i-comment mo, hindi ako tamad. At kung gusto mo ng mas maraming videos tungkol sa buhay, pag-iisip, self-improvement, at mga katotohanang hindi natin madalas pag-usapan, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at magkikita tayo sa susunod na video.